Welcome to Rants TV. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa ongoing rehabilitation ng Quezon Avenue MRT3 Station in Quezon City. Ayan na po sa harapan natin. Ito po yung update natin today, July 25, 2026. Ilang weeks na nga po itong natapos. Mapapansin nga po natin dito ay meron na pong mga window glasses. Ayan, or mga awning windows panlaban po sa ulan para hindi po pumasok ang tubig. Ayan po, napakaganda po. At marami na pong mga naka-install dito ng mga ceiling fan, mga lightings, at tapos na rin po ang mga ticket booth at mga CR. Ang kikintab na rin po ng mga flooring at may mga tactiles na rin po na nakalatag. Grabe, ang ganda po ng transformation ng station na ito. Ito po ang magiging prototype at susundin po sa lahat ng mga station. FYI guys, ang MRT3 ay 16.9 kilometers po ito at mayroong 13 stations. Magsisimula sa North EDSA in Quezon City hanggang Taft Avenue in Pasay City. Binuksan po ito noong December 15, 1999. At ito na po ang 13 stations from North to South. North Avenue, Quezon Avenue, GMA Kamuning, Araneta Center, Cubao, Santolan, Annapolis, Ortigas, Shaw Boulevard, Boni, Guadalupe, Buendia, Ayala, Magallanes, and the last one is Taft Avenue. Out of 13 stations, ito pa lang po ang Quezon Avenue ang nire-rehabilitate. At almost done na rin naman po ito guys, kaya sobrang nakaka-excite po kung ano yung station na isusunod na i-rehabilitate. Dito po tayo sa northbound. Ayan guys, mapapansin po natin dito yung mga hagdanan ay naka-tiles na po siya. At meron na rin pong mga tactile for visually impaired persons. Yan, nakalink po siya mismo sa Sentry Station. Ayan, pinturado na po lahat dito. Pati mga ceiling. May mga bagong lightings na rin po naka-fix. Sa mga hindi po nakakaalam, ongoing pa rin po ang rehabilitation and improvements, ang kahabaan ng EDSA, North and Southbound. At kasama nga po itong lahat ng MRT3 stations sa mga improvements, as well as busway stations, mga footbridge, sidewalks, at iba pa.
Kahit sa ilalim ng MRT station, ayan o, pinturado na rin po. Kaya dyan po, may nakalagay na rin po mga glass panels para hindi po mababasa ng tubig ulan. Ayan po ang elevator. Punta naman po tayo guys sa kabilang side, sa may southbound. Check po natin ang mga development po dito. Yan, nakatiles na rin po ang mga hagdanan dito. Pero dito na area, abangan na lang po natin kung lalagyan pa po ba nila ito ng mga tiles. Yung mga matataas naman po na building sa tapat natin, yan po ay Vertis North by Ayala Land. Diyan po mismo sa Quezon Avenue yan. Nandyan din po ang MMSP o Metro Manila Subway, Quezon Avenue Station. Katabi lang po mismo ng Vertis North. Sa mga matatagal na pong hindi nakapasyal dito sa Quezon Avenue, grabe po ang transformation dito. Ang laki na po ng pinagbago. Ma-amaze po kayo kung makabalik po kayo dito. Nagsitaasan na po ang mga building. Mahigit isang buwan din po tayong hindi nakapag-update dito. Kaya ako mismo na-amaze sa development dito. Binago pa po pala nila yung mga hagdanan at ginawang tiles. Ayan po ang elevator kung ayaw mag-stairs. Ito po yung footbridge. Napakataas nga po ng footbridge dito. Ang ganda na rin po. Pinturado na dito at naka-fix na rin po yung mga lightings. Mga tactile, meron naman na pong naka-fix dito.
Pero ito na area, abangan na po natin kung itatiles pa po ba nila ito. Yan, meron din pong ramp dito para sa mga naka-wheelchair. Kung pa north ka or pa south, kailan po talaga dito dumaan sa footbridge sa pinakataas. Nakatiles na rin po yung mga stairs dito. Dito na po tayo sa may southbound. Yan, may elevator din po dito. As you can see, marami na nga po mga signage dito. So, hindi na po kayo maliligaw. Maulan-ulan po dito, guys. Epekto po ito ng bagyong Quiapo. Dito naman na area ay nababasa po talaga dito pag maulan, lalo na pag malakas yung hangin, kaya delikado rin po kung madudulas, kaya doble ingat po. Time check, 4:15 PM local time. Madilim nga po, tingnan nyo naman po yung kalawakan. Epekto po ito ng bagyong Quiapo. Diyan naman na area ay walang nakalagay na mga bubong o glass panels, kaya pumapasok po talaga dito ang tubig ulan. At abangan na lang po natin, guys, kung lalagyan pa po ba nila ito ng bubong or glass panels. Ayan, dito naman nilagyan po nila ng screen. Open pa rin po dito.
Ayan na po mismo ang platform. Pa southbound po. Punta po tayo sa ground level. Titingnan po natin kung ano pong mga development doon. Dito rin naman nilagyan na po nila ng screen. Ayan, lakas na po ang ulan guys. Grabe, ang liwanag na ang buong station. Bagong bago po yung mga lightings. Grabe, lumakas na ng ulan. Lahat ng mga hagdanan po ay naka-tiles na po lahat at may mga tactile na po para sa mga visually impaired persons. At abangan na lang po natin yung ibang floor kung lalatagan pa po ba nila ng mga tiles. Dito na po tayo sa ground. Ayan o, nababasa pa rin po pala dito. Baka gawan pa nila ito ng paraan para hindi na tumulo ang tubig ulan dito. Ayan po ang elevator at escalator andoon po. Ngayon ko lang ito nakita guys na nababasa pala dito pag umuulan. Wala pala itong roofing sa taas oh. Kaya pala nababasa. Kaysa hagdanan ng elevator ay naka-tiles na rin po. Ewan ko lang guys ha kung masusolusyonan pa po ba nila itong sa labasan. Kasi yan lang po ang elevator. At ito yung ramp. Nababasa po talaga dito pag umuulan. Yung escalator naman po, safe po siya sa ulan kasi may covered siya.
At may mga glass panels din po sa gilid. Kahit dito sa hagdanan ng escalator ay naka-tiles na rin po. Nababasa rin po pala dito sa ulan pag malakas po ang hangin. Ayan o, basang-basa ang floor. Kudos po sa PBBM Admin, Bagong Pilipinas, DOTR, MMDA, mga LGU at sa lahat ng bumubuo ng EDSA Rehabilitation and Repairs. Okay guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa ongoing rehabilitation ng Quezon Avenue MRT3 Station in Quezon City as of today, July 25, 2026. Maraming salamat po sa patuloy yung suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas. Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.